Inamin ni Coach Leo Austria na tila nahulaan niya ang strategy ng grupo ni Coach Chot Reyes sa Game 1, subalit tila na sorpresa pa rin ang SMB sa nasabing bakbakan. Muli namang iginiit ni Coach Tim Cone ng rason bakit tila tubilis siyang magpasok ng ibang player sa Gilas, Pilipinas, at ang ilan nating mga kababayan sinabing mali ang naging desisyon ng PBA sa isang birada ni Mo Tautua. Ayon sa kanila, dapat umanong ibinalik ang oras, hindi ang 6 seconds na natira na lamang. Dagdag pa nila, nagdunk si Tautua dahilan para mahawakan ito ang ring. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinilit itago ni Coach Chot Reyes pero hindi ito pinaniwalaan ni Coach Leo Austria. Yan ang laman na naging pahayag ng SMB tactician nang makausap ng media tungkol sa pagpasok ni RR Pugoy at Kelly Williams na naging malaking bahagi sa panalong itinala ng TNT Tropang 5G sa Game 1 ng kanilang serye sa finals. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Arian Carlos Acamos ng Spain. Palagi ko sinasabi sa team, lalo na pagkatapos ng press conference, na sa palagay ko, isa to sa mga strategy nila. The mere fact na sinabi ni Pugoy na bukas malalaman natin, alam ko nang nagpa-practice sila kahit pa itago nila o hindi. Talagang hindi namin makikita yung ginagawa nila. Pero sinabi ko sa team na asahan na maglalaro yung dalawang players. Okay, so yun yung mga naging sakit ng ulo ni Coach Leo Austria nung Game 1, di ba? Si RR Pugoy at Kelly Williams, sila lang yung dalawa. Ang laki kasi ng binanata nila dun eh. Si Pugoy kumamada ng malaking 23 points, 2 rebounds, and 2 assists. While si Kelly Williams, nagtala naman siya ng 9.7 rebounds and 4 assists. Ang laki ng contribution nilang dalawa dito, di ba? Dalawa lang sila sa mga rason bakit nahirapan ng husto yung SMB sa Game 1 eh. Siyempre, controversial yung pagtatapos ng bakbakan. Pero hindi maikakaila na nasorpresa ng husto yung mga bata ni Coach Leo Austria. Sorpresa ang hatid ni Coach Chot Reyes kahit alam ng grupo kasi ng SMB na posibleng pumasok yung dalawa. Parang kinulang sila sa paghahanda sa pananalasa ni Pugoy and of course ni Kelly Williams kasama yung buong squad ng TNT. Fast forward tayo mga ka-playoffs, ano yung aasahan natin sa Game 2 sa pagitan ng SMB at TNT Tropang 5G? Well, mahirap mag-predict, di ba? Pero isa lang ang nakikita natin dito eh. Babawi yung SMB. Unang-una, masakit ang nalasap nilang pagkatalo sa Game 1. Hindi nila inasahan yon. Isip kasi nila ng mga oras na yon, enough na yung effort nila para makuha yung unang panalo. Nakuha nila yung momentum matapos silang tambakan ng TNT ng halos 24 points. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda yung nangyari. Anyway, tapos na yun eh. Andito na tayo sa Game 2. Obviously, walang kupunan na gustong malubog sa dalawang sunod na pagkatalo. Kaya naniniwala tayo na gagawin ng SMB ang lahat ng alam nilang mabuting paraan para hadlangan ng muling pananalasa ng TNT. Pagpasok pa lang nila, alam na natin ang gusto nila, ipanalo yung Game 2. Kung paano nila gagawin yan mga playoffs, syempre may game plan sila nakahanda dyan. So bakbakan to mga ka-playoffs ha. Kung tila na sorpresa pa rin ang SMB sa Game 1 sa kabila ng paalala ni Coach Leo, itinuloy naman ni Coach Tim ang practice ng Gilas Pilipinas nitong Lunes kung saan hindi nakadalo si Junmar Fajardo, Calvin Optana at CJ Perez dahil sa finals ng PBA. Subalit ayon kay Coach Tim, hindi ito magiging hadlang para mawala ang tatlo sa forma na ayon sa kanya ay dahilan para hindi siya magpasok ng bagong player sa kanyang hanay. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa huli, ito yung dahilan kung bakit hindi kami nagdadagdag ng bagong players. Kapag kumpleto na kasi yung grupo, buo na sila pagdating sa kaalaman eh, pagkakakilala sa isa't isa at sa sistema. Ang mahalaga kasi tuloy-tuloy lang sila, hindi yung hinto simula. Ganito talaga dinisenyo yung sistema para sa mga ganitong sitwasyon. Sa ngayon, ipagpapatuloy namin ang pag-iensayo kasama ang core team at paghandain sila ng gusto. Sa mga ka-playoffs, excuse yung tatlo ha, hindi naman talaga biro yung pinagdadaanan nilang tatlo eh. Si Calvin Optana, si Junmar Fajardo at si CJ Perez. Andito sila sa finals. So mahirap talaga kung dadalo sila sa practice ng Gilas tapos dadalo din sila sa practice ng SMB at TNT, di ba? Hindi magiging productive kapag ganun. Magugulo yung sistema na dapat solid na solid. By the way mga ka-playoffs, binanggit ulit ni Coach Tim ang tungkol sa hindi niya pagkuha ng ibang player. Mahirap parang ganun, di ba? Sabi niya kasi kapag andito na lahat ng player ng Gilas, yung dating player, tingin niya buong-buo pa rin sila kahit hindi ganun katindi yung practice. Like sa kaso ni Junmar, ni Optana at ni CJ. Nasa final silang tatlo eh. Ibig sabihin, bugbog sila sa laban. So matotal, fit na fit sila. Parang mas madali na sila mabigyan ng instruction sakaling andito na sila sa Gilas ulit. Konting palis na lang yan, di ba? Okay na sila kasi sanay na sila sa system na ginagamit eh. Kung magpapasok naman sila ng bago, ang laki nga ng adjustment. Tuturuan pa nila ng system na ginagamit nila hanggang sa mag-fit at makuha yung chemistry. In short, magiging mahirap at matagal para sa bagong player. So paano yung mga bagong recruit na sina RJ Barrientos, Troy Rosario, Renzo Bando at si Save Lucero?
Well, si RJ at si Troy, okay pa yon, nasa system na sila ni Coach Team. Pero si Renz at si Save Lucero, medyo mahirap base sa pahayag ni Coach Team. Pero ang sistema naman kasi, papasok lang ata talaga sila sakaling may player na hindi available dahil sa injury. Parang ganun, di ba? Anyway, mahaba yung programa ng Gilas 4 years. So kalaunan, magkakaroon din sila ng pwesto dyan. Habang excuse muna sa practice ng Gilas ang ilang players na nasa finals, tahasa namang sinabi ng ilan nating mga kababayan na mali ang ibinigay na hatol ng PBA sa isang birada ni Mo Tautua. Ayon sa kanila, mali ang desisyon ng pamunuan. Paliwanag pa nila, nagdunk si Tautua dahilan para mahawakan ito ang ring. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Hindi ako maka-SMB pero parang mali nga ang desisyon. Hindi siya humawak sa ring, nagdunk siya kaya siya nakakapit. Ang goaltending kung may second motion. Saka kung itinama man sana nila, dapat ibinalik nila sa oras kung kailan naganap yung violation. Hindi yung 6.2 seconds na lang, di ba? Kasi magkaiba sana ang plan ng coaching staff ng SMB. Well, unang-una, may point din naman si Anonymous, di ba? Lahat na sinabi niya sana, ganun yung nangyari. Pero walang ganun eh. Kaya makikita mo sa SMB yung pagkadismaya talaga nila. Hirap din silang tanggapin yung pangyayari. Hindi kasi nila inasahan na ganun yung mangyayari sa pagtsatsaga nilang habulin ng 24 points na lamang ng TNT tropang 5G sa bakbakan nila sa Game 1. Kaya nga hinala natin yung Game 2 ngayong Miyerkules. Doon ibubuhos lahat ng SMB ang dapat nilang gawin para hindi sila matabunan ng TNT at tuluyang umakyat sa 2-0 yung serye. Kapag kasi nag 2-0 na sila, medyo mabigat ng habulin yon. So tingin natin magpo-focus ang SMB sa pagkuha ng Game 2 at gagamitin nila ang experience sa Game 1. Dahil dyan, dapat hindi natin palampasin itong mga ka-playoffs, lalo na doon sa mga hindi nanonood ng PBA ha. Yung nanonood na lang ng mga highlight, di ba? Panoorin nyo itong Game 2, sigurado magiging maganda at mainit ang magiging bakbakan ng SMB at tropang 5G. So guys, maraming salamat.